Hello guys! Welcome sa Pinay Cut! Kung saan nagbabasa tayo ng pinaka-trending na confessions at stories mula sa internet. Maaaring magmula ito sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, sa Reddit at kung saan-saan pa. Kaya naman, kung mahilig kayo sa ganitong klase ng mga content, don't forget to like, share, and subscribe. At simulan na natin ang ating storya. Okay guys, ang ating storya or confession ay naipost ni Beyond Economy 9425. Alamin natin ang kanyang storya. Kasalanan ko ba kung iwan ko ang asawa ko after niyang magsinungaling kung saan siya natulog? At kung sino ang kasama niya? Bawal yan. Grabe, the title itself pa lang guys, parang or yung intro pa lang na, girl, alam mo na ang sagot talaga. Pero, alamin pa natin. Ako ay 28 years old, female. Yung asawa ko naman, 30 years old. At 3 taon na kaming kasal. Hindi naman perfect ang relationship namin. May ups and downs. Pero, never ko siyang pinagdudahan. Hanggang sa isang weekend na ito. Sabi niya, matutulog daw siya sa bahay ng kaibigan niya after ng guys' night out. Medyo nagtaka ako kasi bihira siyang natutulog sa labas. Pero okay lang. Gusto kong magtiwala. Kinabukasan, may kutob akong kakaiba. Nakita ko yung post ng kaibigan niya sa Instagram. Puro pictures ng gabing yon. Pero, wala yung asawa ko doon. Oh God, please, no! 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 Grabe. Iba talaga pag pag kinutuban yung babae. Parang, maano mo na, bakit nga naman wala ka sa mga pictures? Kung nandun ka, bakit wala? 'Di ba? Napaka-imposible na kahit isa, hindi ka man lang napicturean, 'di ba? Okay. So, tinanong ko siya, bakit wala ka sa mga pictures? Bigla siyang nagalit. What the? Eto talaga eh. Tinatanong ka lang, tapos nagalit ka kaagad. So parang thinking is, bakit ka nagalit? May tinatago ka ba? Nahuli ka ba? 'Di ba? Okay. Ang sagot niya, bakit mo ini-stalk mga kaibigan ko? Pwede bang isang gabi na walang interrogation? At dun pa lang parang gumuho yung sikmura ko. Grabe naman. Parang ito na yung part na gaslighting part eh. 'Di ba? Like, ano namang masama kung ini-stalk ng girl yung friend niya. Parang in a way, inano na niya dito na may mali. Like, pero in reality, wala naman masyado. Nagagalit lang siya kasi nahuli siya, 'di ba? Habang tinatanong ko pa, iba-iba sagot niya. Una, sabi niya ayaw lang daw niya magpakuha ng pictures. Okay. Tapos sabi niya umuwi raw siya ng maaga. Pero nung tinext ko mismo yung kaibigan niya, boom. Sabi ng kaibigan, hindi raw talaga siya dumating nung gabing yun. Kaya po, dinala ko po. Grabe. Kung ikaw yung nasa sitwasyon nitong ating letter sender, di ba? Yung ganito yung sabihin sa'yo nung kaibigan, grabe na yung overtake mo na hindi ka pala pumunta doon. Nagsinungaling ka. So, saan ka
natulog. Pagharap ko sa kanya, nagalit siya lalo. OMG, bakit siya nagagalit? Halatang talaga to, guilty. Tinawag niya akong paranoid, insecure, controlling. Ilang oras kami nagtalo hanggang sa umamin siya. Kasama raw niya ang female co-worker niya. Kaya po, dinala ko po. Grabe. Ang sakit nito tsaka nakakainis kung ikaw yung nasa sitwasyon niya. 'Di ba? Grabe yung panloloko, panggagaslight sa'yo, tapos ganito pala na niloloko ka pala. Yung coworker na matagal ko nang may kutob, pero pilit kong ginagalang kasi ayokong magmukhang selosa. Sabi niya, wala namang nangyari. Talaga ba wala talagang nangyari? Alamin pa natin ang reason ni Boy. Wala namang nangyari. Nag-usap lang kami tapos nakatulog ako sa couch niya. Kung ikaw yung nasa sitwasyon, ganito yung sinasabi sa'yo ng lalaki, maniniwala ka? Like, magsisinungaling ka para lang makipag-usap doon sa girl. Tapos, sa buong gabi, nakatulog ka lang doon sa... Nag-usap lang kayo, tapos nakatulog ka lang sa couch niya. Like, it doesn't make sense, no? Pero kung totoo yan, bakit kailangan pa magsinungaling? Bakit kailangan mong magalit? Which is agree. Diba? Ba't galit na galit ka? 100%. Nagtatanong lang naman yung girl. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagwala. Parang nanigas lang ang katawan ko. Tahimik ako nag-empake, kinuha ang susi at umalis. Dumiretso ako sa bahay ng kapatid ko. Yun lang yung moment na naramdaman kong may control pa ako. Ang umalis. Simula noon, ni minsan hindi siya nag-sorry. Paulit-ulit akong tinatawagan, minumura at sinisisi. Nakakainis naman to. Siya pa talaga ang may ganang magalit. Siya na ang may mga paganyang di ba, ginagawang hindi naman dapat. Sabi niya, pinahiya mo ako. Sinira mo kasal natin kasi insecure ka. Ha? The nerve of this guy talaga. Ang sarap sapukin. Di ba? Ba't ikaw... may gana pa talaga siya magsalita ng ganito na insecure yung girl. Like, boy, ikaw ang nag-umpisa ng ng kasinungalingan tapos ikaw pa ang may gana magalit. Diba? Makakainis. Pati nanay niya nakisali. Ang text sa akin, stop being dramatic. Magtiwala ka kung mahal mo siya. Naku po, kinampihan pa talaga ng mother. Pero sabi ng pamilya ko, tama lang daw ang ginawa ko. Kasi kahit walang physical cheating, yung pagsisinungaling, kung nasaan ka at kung sinong kasama mo, emotional cheating na yun. Which I is, agree 100%. agree naman talaga. Kung wala namang, diba, dapat sinabi mo na lang totoo na mag-uusap lang kayo. Pero, the fact na inilihim, may something, may hindi tama. So, ngayon, hindi ko alam. Overreacting ba ako? Dapat ko bang pakinggan pa siya kahit alam kong nagbago na lahat sa loob ko? Kasi honestly, hindi ko alam kung kaya pang bumalik yung tiwala. This story, guys, is super sad and super nakakainis. Diba? I agree 100%. Alamin natin ang mga reaksyon at komento ng mga madlang people. Sabi ni Poppy Pie 77. At hindi pa siya humingi ng tawad. Oo, hindi talaga.
Wala talaga sa nerve nung guy na yun nang humingi man lang ng sorry. Siya na yung may mali, di ba? Kahit hindi niya sabihin na may nangyari, whatsoever, pero the fact na nagsinungaling siya, sinabi niya sa girlfriend niya, sasama siya sa mga friends niya lalaki, pero hindi, pagsisinungaling na yon. Maghingi ka man lang ng sorry, 'di ba? Pero the fact na wala talaga, iba talaga siya. Nakakainis talaga. Sabi pa ni Poppy Pie, hindi lang siya nagsinungaling sa kung sino kasama niya, pero sinubukan pa niyang ibalik lahat ng sisi sa'yo. At FYI, sinabi pa niya in advance na matutulog daw siya sa kaibigan niya. So, planado yun. Hindi siya aksidenteng nakatulog sa couch. Sinadya niya yon. Girl, consult a lawyer as soon as possible. Agree, 'di ba? Agree naman tayo, guys. I agree dyan 100%. Kay Poppy Pie. Sabi naman ni Black Star Blues, red flag pa lang. Sinabi niyang matutulog siya sa kaibigan, ibig sabihin planado na. Protect yourself. Agree naman. I agree 100%. Kasi dito sa confession niya na to, tinatanong niya kung is she overacting lang ba talaga? May mali ba siya? And, kino-confirm tayo dito sa comment section na hindi mo kasalanan. Kasalanan talaga nung lalaki na walang reason for you to feel guilty. Okay. Sabi pa ni Celtic Hippie 1616, ang mas masakit pa, hindi lang yung betrayal, kundi yung ginagawa pa niyang baliw ka for even asking. Classic gaslighting. Nakakainis yung mga ganito, no? Okay. Sabi naman ni Tro_RA_IDDK, they 1,000% hooked up. Hindi lang talaga 100% ito, guys. 1,000%. Yay! Kasi diba, like, sasabihin mo, nag-usap lang kayo, nakatulog ka sa couch, tapos walang nangyari. Napakalabo. Diba? Tapos sila lang dalawa. Anong akala niya dun sa girl? Pinanganak lang kahapon. Na hindi alam yung mga ganyan. Diba? Ginagamit niya yung kaibigan as scapegoat and his mom defending him says it all. I agree 100%. Agree. Bakit nga naman kasi pati yung mama, di ba, na nakikigalit, pinoprotektahan pa yung guy. So, tama lang yung ginawa niya, no? Agree ba kayo dun, guys? Okay. Ang dami nating nababasa mga ganitong kwento, no? Yung mga cheating issues, whatsoever, na tipong nag-cheat tapos manggagaslight pa. Ang tawag daw sa ganitong klase ng behavior or pattern is DARBO. Okay? Ang DARBO daw stands for deny, attack, reverse, victim, and offender. Okay, ganito daw ang flow niyan. Okay? Sa deny, they completely deny what they did. Like the words, hindi ko ginawa yan. Or, ginawa mo lang naman yung kwentong yan. So, yan yung denial stage. Parang ganon. Okay? Sa attack naman, guys, then they go on the offensive, turning it back on you. Ito yung mga classic words sa attack phase, guys. Sabi, ikaw nga tong palaging may issue or bakit mo ako laging sinisisi? Doon sa ating story, guys, yung attack phase dyan is yung bakit mo, yung kinwestiyon siya ng guy na bakit mo ini-stalk yung yung mga friends ko. Pwede bang isang gabing walang interrogation? Yun na yung attack phase. Okay? Next naman is reverse victim and offender. Ito yung part na they finally twist the story to make it seem like sila lang ang biktima
at ikaw ang may kasalanan. Okay? Like, pag sinabi na nila yung mga ganitong praises, grabe ka, ako na nga tong sinaktan, ako pa masama. Yan. Diba? Mga ganyan, mga classic na linyahan. Basically, guys, Darvo is a defense move to avoid accountability for the wrongdoings of a person. Yung parang piniflip nila yung story to make it look like sila ang biktima, sila ang kawawa. So that's Darvo. Kayo ba guys, naka-experience na rin ba kayo ng ganito? Ginawan kayo ng ganitong Darvo? And kung kayo ang nasa sitwasyon ng ating story sender, ganon din ba ang gagawin ninyo? Hihiwalayan nyo din ba yung lalaki kung magsinungaling siya, kung saan siya nagpunta at kung sino ang kasama niya? Let me know in the comments, guys. At kung gusto ninyo ang ganitong klase ng mga content, don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo sa ating future contents. At kung meron man kayong istorya o suliranin man lang na gusto ninyo ihingi ng advice mula sa ating community, just feel free to comment it down below. Malay ninyo, may makatulong sa inyo. Okay? Doon na nagtatapos ang ating storya, guys. See you sa ating next video. Bye!